Ito ay isang hindi ordinaryong kwento, sapagkat wala pang katulad ng istorya na gaya nito. Ito ay isang natatanging kwento tungkol sa pananampalataya at hindi pagsuko sa anumang mga hamon. Ito ang istorya ni David at Goliath. Nagsimula ang lahat sa isang magandang araw doon sa lupiang Paran. Panginoon, salamat sa isa na magandang araw. Siya si David, isang mabait, may takot sa Diyos, at masayahing pastol. Si David ang pinakabata sa 8 magkakapatid at ang gawain niya ay batayan ang mga tupa buong araw. Ang mga kapatid niyang lalaki ay bawang mga kawan ng kanilang mundo na matagal na nilalaban para sa kanilang lupang pinubuan. Ngayon, minsan, isang araw. David, tingnan mo sa mga paramdam ko ngayong araw. Mahipunta dito sa mga kapatid. Walang problema, Ama. Ikinagagala ko itong David sa aking mga kapatid. Pakiusap, magpahinga na po kayo. Umalis na si David sa bahay nila at nagtungo na sa lugar na kung saan nagaganap ang labanan. Nagsimula ng lumubog ang araw at bilang panuntunan ang dalawang hukbo ay kailangang huminto sa pakikipaglabanan. Maglalaban lang sila sa araw at titigil na paglumubog na ang araw. David, ano ginagawa mo rito? Dinalhan ko kayo ng pagkain. At bakit mo naman kami dadalhan ng pagkain? Nasa na si Ama? Ang pinagunang bahala niya ang lagay namin dito. Kami walang saan na wala ang stigma. Habang siya nagbutay na lansa at parang pinapanood ang mga tuta niya. Kapatid, ang totoo niyan, Tumigil ka na. Ibigay mo sa akin yan. Umalis ka na rito. Nalungkot si David sa hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang mga kapatid. Ngunit alam niya na pagod lang sila dahil sa digmaan, kaya minabuti na lang niya ang umalis. Subalit, pagkatapos noon, yumanig ang lupa at isang aninong ang napakita sa kanya. Nakita ni David ang isang malaking lalaki na nasa siyang natalampakan ng taas. May suot na bakal, na baluti at helmet. May hawak din siyang malaking sandata sa kamay niya at nakatitig sa upo habang nangangalit ang ngipin. Sino ba siya? Habang hindi siya pinansin ng kanyang mga kapatid, may binatang sundalo na naawa sa kanya at nagkwento na sa kanya na tungkol sa higanting kalaban. Pangalan niya ay Goliath. Hinahamak niya ang hukbo natin. Sa nakalipas na 40 araw, lumalabas tuwing sasapit ang hapon upang hamunin kami ng laban kaming mga sundalo. Dahil sa kanyang tinatanging laki, walang sundalo na nais kumalaban sa kanya. Ginagamit niya ito bilang isang kalamangan pati na rin sa kanilang mga hukbo. Isa na namang araw ang lumipas ngayon at wala pa rin tumanggap ng aking hamon mula sa inyong hukbo. Hindi na ako makapaghintay pa. Nauubusan na ako ng pasensya. Sa susunod na mga araw, ako na mismo ang mamimili ng aking makakalaban. Pagkatapos noon, umalis na nga ang higante. Tumingin si David sa mga hukbo ng lupaing kanyang tinubuan at nakaramdam ng lungkot. Dapat hindi siya nananakot ng ganito sa inyo. Ano gagawin natin? Magtiwala tayo sa Diyos at manampalataya. Sarado pinto, Ano lumalabas yung ibig mong aircon. sabihin? Noong gabi yun, habang nakahandang mamahinga ang mga kawal, nagpunta si David sa kanilang hari. Mahal na hari, ako po si David at ang mga kapatid ko'y bahagi ng iyong hukbo. Mainam. Tapos? Naparito ako upang humiling sa iyo, mahal na hari. Makinig ka, bata. Tumingin ka sa paligid. Wala ako sa sitwasyon ngayon para tumupad ng kailingan. Hinihiling ko na pahintulutan niyo ako na labanan si Goliath. Nabigla ang hari at narupabuka ng malaki ang kanyang bibig. Ikaw? Wala ka ba sa katinuan? Nasa panig ko ang Diyos.
Kaya hindi ako natatakot. Bagyang napaisip ang hari. Matagal na niyang gusto na may lumaban kay Goliath. Ngunit si David, napaisip siya. O sige, payag ako. Ngunit sigurado akong handa ka sa mga hindi maiwasan kainatan mo. Hindi sumagot si David. Sa halip ay tumungo lang siya at umalis na. Sumapit na ang sumunod na umaga. Sinubukan ng ilagay ng mga kawal ang baluti kay David, ngunit walang pumasya sa kanya. Ayos lang yan. Ang Diyos ang aking sandata. Katapos noon lumabas na siya at tumungo sa kalapit na batis. Doon pumili siya ng mga bato na gagamitin niya sa kanyang tirador at tumingala siya sa langit at nanalangin. Sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan niyo po. At tumungo na siya sa pagdarausan ng labanan kung saan naghihintay si Goliath. Ano? Ano ba to? Inaasahan ko pa ng pinakamalakas ang ipapadala nyo. Ngunit binigyan nyo ako ng nasasapatin. Ano? Isa ba itong biro? Huwag ka masyadong mayabang. Akala mo, ikaw na ang pinakamalakas dito. Sapagkat, Diyos lang ang pinakamalakas sa lahat. Tingnan na lang natin. Hinugod ni Goliath ang kanyang espada mula sa kalaban nito at umuwi siya ng napakalakas upang subukang takutin si David. Ngunit hindi nagpatinag si David sa kanya. Sa halip kinuha niya ang kanyang mga bato at nilagay niya ito sa daldala niyang tirador at sa kahinagis kung saan naroon ang higante. Ni hindi man lang nakapurap si Goliath habang napalapit na ang bato sa kanya. Na parang hangin Sapol. sa kanyang ulo at siya bumagsak sa lupa una ang kanyang mukha. Nagulat ang lahat ng mga kalaban nang makita kung ano ang mga nangyari na maaari din nilang sapitin at nagsitakbo ito. Ang lahat ay nagdiwang at ipinasan nila si David sa balikat. Maraming salamat, David. Ikaw na ang Huwag ko ang iyong pasalamatan. Kundi ang Diyos dahil siya ang tunay na nakatalo sa kalaban. Ako'y nagsilbi lang bilang sandaan. Nagulak ng hari sa pananampalataya ni David sa Diyos. Hindi mo gano'n sa isang hero na kailangan ng isang hero na kakamuhan ang magulo sa akin ng mga ngunit ang